Alright, good afternoon mga taga Davao City, and good afternoon syempre sa mga hindi taga Davao na nanonood sa akin. So baka sakaling kayo nagtataka ho dyan, no, na mga hindi taga Davao, na bakit kami mga taga Davao City ay napaka-excited namin, no? Bakit kami aligaga? Oo, yung term na aligaga, like bakit kami aligaga rito sa Davao, mga Davaoenyo, na madaanan, no, or binabantayan namin yung paggawa, or hindi man binabantayan kundi inaabangan rather, no, yung paggawa ng aming Rojas segment, or yung aming Coastal Road junction to Rojas segment. So bakit kami excited or lagi namin yung sinusubaybayan? Gawa nung kita nyo tong traffic na to, so the moment kasi na matapos na yun by December 14 to 15, passable na yung tulay namin sa Bocana Bridge, yung inangkin ni BBM. So passable na yun. So ibig sabihin itong traffic congestion na to na nakita ho ninyo ay mawawala ho na iyan, o hindi man sa mawawala, pero at least ba malilesen, like mapabawasan, no? Isipin nyo na lang dito, for example, ang dami yung mga private car vehicles yung may kita ho ninyo dyan kumpara sa mga public transportation, jeep, POJ, no? So bilangin natin, gusto nyo magbibilang tayo. So let's count into 100 ka pieces or yung nananakbong dyan sa sakyan, vehicles. So siguro nasa mga 10 to 20% lang yung mga pampublic o sasakyan, yung pampasahero. So saan tayo magsisimula? Wait lang ha. 1, 2, 4, 8, 6, 12, 16. O diba? Tag-aapat kasi yung binilang ko dito. 16, tatlo pa lang. Sa 20, meron tatlo. Diba? Kaya na lang, observe nyo lang. Diba? Walang masyadong sasakyan. O jeep, isa. Apat pa lang. Ha? Ito panlima. Hindi ko muna isasama yung taxi, kasi yung taxi din naman yan dumadaan. Kumbaga strike anywhere naman yung mga yan. Yan na. So ito po yung rason bakit kami excited or aligaga na mga taga Davao City, na as soon as possible dapat mabuksan na yung mga coastal roads, lahat ng junctions sa aming coastal roads, no? Kasi nga grabe yung namin dito, struggles, no, every peak hour. So today it's December 12, Friday. So every weekend Friday talaga, at saka Lunes, yun talagang pinaka-siksikan sa aming mga daanan. Isipin nyo to, pa lang ha, alas 4 pa lang, pero grabe na yung traffic. Although dito naman sa Davao City, masanay ka talaga dito na magsisimula yung traffic alas 2 pa lang, no? May mga congestion na, or may mga bottlenecks nang nagaganap, lalo sa mga intersections going or towards mga business districts. Diba? Daming niya na traffic. So itong na to, kalye, itong direction ay papuntang north part of Davao, no? Papuntang yan, Arcastillo, Agdao, mga Buhangin, Boulevard, no? Arcastillo, tapos Lasang, Sasa, Panakan, Tagum. So in fact, itong daanan na to dito ay ito yung pinaka-ruta ng mga biyaheng Panabo, Tagum, Santo Tomas, na mga buses and jeeps. So far, isa lang naman ang mga jeep dito na dumadaan bound for province of Davao del Norte, and that's jeep papuntang Panabo City. So there is mga bus na papuntang Bataan, Davao de Oro, Santo Tomas, Davao del Norte, and Tagum City. Tsaka Beruela, dumadaan din dito, Beruela, Agosan del Sur. Okay, so yan ang yan ang rason bakit ang mga taga Davao City ay excited, aligaga, or masyadong kami dito, no? Hindi man kami nampe-pressure, pero syempre kahit paano sa pamamagitan ng komento, live, vlogs, lahat, no? So inuulan namin ng mga samot-saring komento ang aming mga departamento or kinauukulan, no? Pagdating sa mga transportasyon, sa TTMO, ganyan, LTO, DPWH, na as far as as early as possible sana ay magawa na ayusin or magawang tapusin ang mga proyekto, lalo na yung mga coastal roads nga, tsaka yung mga bypass. Although sa totoo lang, dito sa Davao City, in fairness talaga sa natin, lokal na pamahalaan, hindi talaga dito kailangan, hindi uso dito yung parang pressure. In some point, nakatulong yung mga suggestions in the comment, suggestion, recommendation, ay nakakatulong ho yung mga honest review na yun kahit paano para mas mapaganda ang serbisyo ng ating lokal na pamahalaan ng Davao, no, or yung ating LGU. Pero tatapatin ko kayo, ako talaga bilang Davaoenyo, napapansin ko talaga sa Davao City na with or without pressure, with or without paalala, reminders dito sa aming syudad, sa aming mga opisyalis,
ginagawa talaga nila yung trabaho. Gulat ka na lang talaga na wala namang masyadong nagdidemand ng bypass road sa Davao City, pero bakit ang dami? Wala namang nagdidemand na, wala naman tayong naririnig, no, na nag-viral na dinidemand na yung for example sa may Piapi Boulevard, may area dyan na lubak-lubak ang daanan, so pinapaayos yung mga ganon. So dito sa Davao City, very ano sila, no, very consistent about checking sa mga lugar, mga facilities. Hindi sila nagpapabaya, hindi sila umaasa ba sa mga madlang people na hindi kagaya sa ibang lugar. Ito na lang, sa ibang lugar kasi kailangan it takes vlogger, it takes artista, celebrity, news reporter or mga media presenter, no? Hindi kailangan ng mga sikat na mga personality para ipa-viral yung isang lugar para ma-actionan. Alam niyo yon, like i-vlog muna. For example, yung si Lisa Butod, di ba? Alam niyo yung asawa ng Iwi. So nung one time nagpunta siya sa simbahan, di ko alam kung alin sa Metro Manila or anong simbahan yun, no, sa Kamaynilaan. Basta yung malapit siyang mabungal. Oo, malapit siyang mabungal, gawa nung muntik siyang matumba. Dahil yung simento na dinadaanan niya ay uneven siya, like siguro para may nakausling simento na A1. Basta hindi siya na-repair. So kinabukasan agad-agad, no, on the spot, repair agad. So ganyan ang sistema sa ibang mga lugar outside Davao City, na kailangan pa talagang mag-viral, kailangan pang ulanin ng million or thousands of comments in the mga reklamo ang mayor, kapitan, congressman, no, DPWH para ito'y aksyonan. So dito sa Davao City, sa totoo lang, maging itong mayor namin na si Basti Duterte, sa mga hindi nakakaalam, ako alam ko yun kasi ako yung nakapalo sa kanyang Facebook page. Maging siya din, isa rin siya sa mga nagko-call out ng mga taga DPWH, taga LTO, o ano man yung mga national agency na may kinalaman sa traffic, no, sa mga traffic rules and regulations. Kung may mga lapses, may mga irregularities or may mga problema, talagang isa siya sa nagko-call out. For example na lang, yung wala namang sira pero binubutasan. Alam niyo yon, yung may mga malinaw, klaro na sirang-sira yung mga daanan, butas-butas, lubak-lubak, bahain, hindi inaayos ng DPWH. Doon talaga sila sa kalye na maayos naman, nadadaanan naman, passable naman, at napaka-busy pa na kalye. Pero bakit yun ang inuunang bubungkalin nila, sisirain, di ba? So maging si Mayor pa si Duterte, parang din yan, para din silang tayo, parang ordinaryong tao lang din sila. Mayor lang sila sa katayuan, kumbaga meron lang silang posisyon, nakaupo, pero para din silang kumbaga ang boses ng masa, boses din nila, parang ganun. Like, talaga yung representation talaga sila ng masa. Hindi kagaya pa sa ibang mga lugar na inaaksyonan lang yung mga problema kapag meron na silang mga kakilala, kamag-anakan, kapamilya, katropa, kabarong mga magnanakaw, mga kurakot na mga kapwa politisyan na aabala, ganun. Pero kung ang mga naaabala yung mga mahihirap lamang na mga individual, wala silang pakialam. Pero dito sa Davao City, masa talaga ang ang mga Duterte. Kumbaga di ka mag-aalala na baka hindi ka marinig, baka hindi ka naisip, yung ganon. Kasi kita mo, yun palang bus, di ba? Yung binigyan kami ng 10 bus muna. Dapat kasi, meron naman kasi talaga tayong kaming dito, national bus system. I mean, Davao City Bus System, that's a collaboration or collaborative effort ng national and local. So kahit paano, meron kaming magko-contribute ang aming City of Davao, LGU, mag-provide or mag-contribute ng kahit ng amount, no? Substantial amount para maisakatuparan yung tawag nito, yung bus system sa Davao City. Kaso nga lang, sa panahon nga ni PBBM ay hindi nga siya binigyan, no, ng pondo. So ang pondo sa Davao andyan lagi naka-ready. Wala nang utang ang Davao, mayaman, malaki ang pondo ng Davao, no? Kumbaga abundant kami, no? Meron kaming budget talaga, may funds kami dito. Yan nga lang, hindi naman pwedeng akuin ng Davao City yan kasi nga it's national funds. Kung gano'n lang din naman na susuluhin ng Davao City ang paggastos ng Davao Bus System, hihiwalay na lang kami sa Manila, hihiwalay na lang kami sa Pilipinas, di ba? Kung gano'n lang din naman. So collaborative efforts lang. So ang Davao City naka-ready na yung budget kay VP Sara Duterte pa lang, as far as I know, kay si VP Sara Duterte nung mayor pa lang siya, meron na siyang 100 million allotment para dyan sa Davao Bus System. Pero hindi nga natuloy nitong sa time ni BB. Ang allotment andyan lagi, hindi nawawala yung 100 million. Yung talagang palpak na ang administrasyon ni Bongbong Marcos kasi nilagay sa not priority project ang bus system sa Davao City. So ayun, hindi natuloy ang bus system. So ang nangyari, itong si Mayor Basti, initiative niya na to ngayon na gamitin or gumamit ng pera ng Davao City. Hindi nila pera yan, yung mga nagsasabi dyan na akala nila mahirap ang mga Duterte, pero bakit daw afford bumili ng 10 bus at
palibre pa. Hindi yung pera ng ano, mga Duterte, pera ng ano, taong bayan ho yun, no? Pera ho natin yan lahat, taxpayers money. So ulitin ko, ito yung ano, rason na bakit kami aligaga, bakit kami excited at gustong gusto na talaga namin na magkaroon kami ng kompletong coastal road dito, like as soon as possible sana, no, mabuksan yung 4 na junction. So by December 15 magiging 2 junction na yung mag-o-open for public use. So matuturn over na yun sa atin mga madlang people kahit paano. So happy na tayo doon. Grabe yung traffic, oh, tingnan natin, oh. Mataas yan, mula yan doon sa may Sandawa corner Ecoland. So grabe yung traffic. So yan po yung ano namin, rason mga taga Davao na bakit need namin na as soon as possible ay madadaanan na yung ano, yung kahit paano yung junction to. Ganun yun, so that would be all. Thank you for watching siguro. Ano sa tingin nyo? Sa inyong lugar, ha? Panigurado, ganun yung sistema. Kung hindi mag-viral, kung hindi kakaroon ng mga viral na mga post upload sa mga vlogger or sa mga personalities na mga sikat, hindi aaksyonan. So dito sa Davao City, with or without pressure sa mga taong bayan, with or without mga recommendation, suggestion, although nakatulong yan, no? Hindi naman balat sibuyas ang mga Duterte. Willing naman silang tumanggap ng mga kritisismo. Basta wag lang masyadong fake news, ha? Wag lang yung mga haka-haka or pang-iintriga lang. Dapat yung may basihan. So that would be all. Thank you for watching. Davao City, ladies and gentlemen, Duterte country.